how we pray, how I pray, na yung inawit natin, especially yung huli, no, maging ano tawag nila doon, heart cry ng bawat isa sa atin. Na yun mismo yung sigaw, yung iyak ng ating mga puso. Ang sabi doon, "Here I am, Lord, take me, use me." No? Yun ang nais ng Panginoon marinig sa atin, mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon, yung voluntarily sabihin natin sa Kanya through prayer, sa ating mga personal prayers, na, "Lord, here I am. Use me, Lord." No? Use me, Lord. Yun po yung sinabi ni Jeremiah or ni Isaiah nung araw. Kasi nga, naghahanap ang Panginoon, Jeremiah, I think, naghahanap ng Panginoon ng someone who will stand on the gap. Kasi nagkaroon ng gap between God and man. At naghahanap siya ngayon ng someone who will fill in the gap for me. At meron nga sumagot. At hindi lamang yun, naging experience po ni Isaiah, maging ni Jeremiah, na since gagamitin sila ng Lord sa ministry upang magpahayag ng kanyang mga salita, hindi po sila ng baga merong baga, ibang klaseng baga ginamit ng Panginoon, tinatch yung kanilang mga labi. And since then, talaga naman mightily, lumabas sa kanilang mga bibig yung salita ng ating Lord. At tayo po, mga kapatid, maaaring hindi tayo ganong klaseng propeta like Isaiah or Jeremiah, but each and every time po umaawit tayo sa Panginoon, we're singing out from our heart. Sinasabi rin natin kung ano yung sinabi nilang araw. The lyrics of those songs ay nanggaling din naman sa Word of God. Nilagyan lamang natin ng harmony. Nilagyan natin ng nota. We are just singing God's words back to Him. At para sa isa't isa sa atin. Kaya maraming salamat po sa ating Lord. Hayaan ninyong basahin ko yung ating scripture today. Pwede po paabot yung aking spectacle. Okay. Joshua chapter 2 verse 8 to 14. Before the men lay down, she came up to them on the roof. Mamaya malalaman natin kung sino yung babae. And said to the men, "I know that the Lord has given you the land. I know. And that the fear of you has fallen upon us. And that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt. And what you did to the two kings of the Amorites, who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. And as soon as we heard it, our hearts melted." Nung marinig namin yan, natunaw ang aming mga puso. "And there was no spirit left in any man because of you. For the Lord, your God, He is God in the heavens above and on the earth beneath." Verse 12. "Now then, please swear to me by the Lord that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house. And give me a sure sign that you will save alive my father and my mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from death." And the men said to her, "Our life for yours, even to death, if you do not tell this business of ours. Then when the Lord gives us the land, we will deal kindly and faithfully with you." Kung sino man po yung babaeng pinag-uusapan natin, yung po ang pamagat ng mensahe sa araw na ito. Okay, pakiclick. Siya po ay walang iba kundi si Rahab. Or kung Amerikano kayo, Rahab. Okay, si Rahab. Pag-usapan po natin, itong isa sa mga faith Hall of Famers. Kasama po siya sa chapter 11 ng Hebrews. Si Rahab. Now we will know what happened before. Sino siya? I know marami sa atin nakabasa na ng chapter 11 ng Hebrew, pero alamin natin, sino ba ang babaeng ito? Pero bago po siya, kasi po nakatira ang babaeng ito sa isang syudad, na ang pangalan ay, Jericho. I think I will not use this, no? Nadidistract ako dyan sa ating Jericho, the city of darkness. Ngayon, to be fair, no? Kasi ang ganda ang gandang pangalan ng Jericho Kaya nga merong iba, yung pet nila, pangalan Jericho, no? Jericho, come! Tapos kita mo ba? Pusa. At may artista, pangalan Jericho. Pero ano ba yung characteristic meron ng Jericho? Yung city of Jericho, at alam na rin naman natin kung ano mangyayari sa kanila. Jericho was characterized by, number 1, atrocities. Ibig sabihin po ng atrocities,
an extremely wicked or cruel act. Yan po meron sa city of Jericho. Napakasasalbahe, in short, ng mga tao. Sa kabila nung progress, let's say, nung pagiging civilized nila compared sa iba, napaka-wicked po. Punong-puno ng wickedness ang city na ito. Hindi lamang yun, pangalawa, punong-puno ng vice or vices. It means immoral or wicked behavior. Iba't ibang klaseng immorality po nandyan sa Jericho. Kaya nga po meron silang gate. Yung gate, merong curfew. Pero sa umaga, habang hindi dumarating yung curfew, libre po yung mga foreigners na pumunta. Nag-e-enjoy sila syempre. Diba? At maraming Jericho-ish na mga places po sa earth. Yan yung mga places na kapag pinuntahan mo, kukwestiyonin ka syempre, ano ginawa mo naman doon? Diba? Nag-fasting ka doon or you know? Nag-pray? Nag-retreat ka? Nag-retreat ka sa lugar na yon, pastor? Di ba may mga lugar na kapag pinuntahan mo medyo hindi naman sa ginajudge mo yung tao, kaya lang yung lugar mismo kasi questionable. Iba kasi nagkaroon ng tinatawag na stigmatized yung mga lugar. Di ba halimbawa nga Tondo. Hindi lamang yun. Pag sinabing ermita, lahat pa naman ng mga agencies, for some reason, nasa ermita kasi nga maraming foreigner doon. And you know, kapag sinabi ermita tuloy, saan ba yung applyan mo sa ermita po? Ha? Iba nakaganay sa isip, di ba? Na-stigmatize yung lugar. Samantalang hindi naman talaga lahat ay ganon. Pero itong Jericho po, talagang punong-puno siya ng vice, immoral or wicked behavior. Number 3, sex was part of their worship. Okay? Paano naman hindi dadamay members nila? Gusto mong tumami ka agad ng members? Ayan ang ginagawa ng araw. Sex. Ayan, of course. Hindi lamang yun, number 4, sa sobrang kasalbahihan ng Jericho, babies were buried alive. Parti po yan ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Yung iba sinusunog ng buhay, iba nililibing na ang buhay. And number 5, of course, horrible orgies are rampant. And I believe, meron kayo idea kung ano yung orgy na tinatawag. At hindi lamang sa labas nangyayari, especially sa loob mismo ng kanilang mga worship areas. It happens. And of course, number 6, they were devoted to Ashtaroth, the goddess of the moon. Remember si Abram? Di ba sa Ur? Nung araw po kasi talagang talamak yung moon worship. Yung buwan ang sinasamba. No wonder, yung relihiyon ng bansang ito, hindi naman araw ang makikita mo sa itaas ng nila mosque. Anong makikita niyo sa taas? Buwan. Itong relihiyon na meron sila, another form lang nung ancient religion that God really hates. Moon worshipping. Mga moon worshippers. Ibang mukha na nga lang. Nagpalit ng itsura. Pero the same essence. At doon nga hinugot si Abraham doon sa maling relihiyon na yon. At siya nga nagpasimula ng faith na taglay ng bawat isa sa atin. So in short po, itong Jericho, nakita na natin kung anong klase sila. Jericho is the representation of what is evil in God's eyes. So, God's wrath on Jericho was inevitable. Hanggang dito muna tayo. Hindi may iwasan yung wrath which is to come sa lugar na yan. At hindi po ninyo mababasa na nangyari sa Jericho yung nangyari munang eksena doon sa lugar ng ano po yung kay Abraham saka kay Lot, Sodom and Gomorrah, yung lugar na yon. At least man lang doon, di ba, merong nag-usap muna si Abraham saka ang ama, ang God, no? Paano po kung isa na lang po, merong isang righteous? I-destroy po ba ninyo? No, I will not, of course. Kaya ang ginawa ng Panginoon kasi hindi niya pwede i-destroy yung Sodom hanggat merong isa man lang na natitirang righteous. Tinanggal niya siyempre. No? Kasi maging ang Sodom po, inevitable yung destruction na nais ng Panginoon sa kanila. Pero hanggat merong nag-iisang righteous doon, hindi gagawin ng Panginoon. So, hinila niya na muna yung isang pamilya. And we know the story. Doon sa isang napakalit na pamilya, hindi naman talaga lahat faithful. Iilan din lang naman yung nakalabas. Yung babae, nakalabas na, naging haliging asin. Kasi materialistic.
Lumingon, naalala yung makeup kit. Ayan, oh. Naging asin. Marami silang mga kamag-anakan, hindi nakasama. Iniisip kasi yung mga iyon ako, yung itik. Kasi buong sambahayan ni Lot, dinala dun eh. Hindi lamang tao, pati mga alipin, pati lahat ng hayop. Kasi ang yaman ng araw, mga animals, livestock. Ang dami na, sangkaterba na yung itik nila dun. Hindi nakasama, ilan lamang yung nakalabas. Paglabas pa ni Lot, yung dalawang magagaling na anak, sinipingan yung tatay, ang mga naging anak nila sa tatay nila, mga mortal na kalaban ng Israel. Naging torn in the sides hanggang sa rest of history hanggang ngayon. Nakita niyo yung kapag pinangunahan ng Diyos, ano nangyayari? Kapag gumawa ng something na hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, those are the things that will happen. At maraming beses makikita natin sa Biblia yan. At yun mismo ang ginagawa ng mga tao by that time sa Jericho. Magandang pangalan siya, yes. Pero yung mismong karakter ng city, kung saan bilong yung pangalan, so evil, na isa lang ang pwedeng isipin ng Panginoon kapag sinabing, Jericho ba? Delete. Jericho ba? Wasakin. Jericho ba? Ayan. Condemned. Ngayon po mga kapatid, ang kagandahan po sa city of Jericho, katulad sa city ng Sodom, merong someone kasi, merong glimmer, no, merong sliver of light kang makikita kahit paano sa kalagitnaan ng madidilim ng mga syudad na ito. So I'm not saying po na lahat ng tao sa Las Vegas as in naman mga papuntang impyerno. Definitely there are people there, especially Christians, na gagamitin ng Panginoon para sa mga taong yun. Lahat po ng mga isipin ninyong evil places of vices sa planetang ito, there will always be someone or mga tao na gagamitin ng Panginoon. Hunyo, kaya hindi pa nilalaman ng lupa yung mga lugar na yan. May mga Kristiyano kasi sa mga lugar na yan. At hindi pa tapos ang Panginoon sa kanila. Di ba? Ganun din na nag-experience ni Jonah, si Nineveh. Gustong-gusto nang ipalamon ng Panginoon. Sa apoy yung lugar na yan eh. Pero nagbibigay pa ang Panginoon ng chance. Gagamit siya ng tao. Doon ngayon pupunta po yung ating pinag-uusapan. And that is, number 2, si Rahab. Ngayon po, para lubos nating maunawaan, makilala ang babaeng ito, sino po ba siya? Letter A. Siya po ay isang prostitute. Sa ibang salita, harlot. Sa Tagalog, patutot nga ang gamit nila, di ba, sa Biblia. Hindi na lamang natin ginagamit yung isang term kasi masyadong derogatory. No? Parang nagmura ka na kaagad pag ginamit mo yung term. Yung po si Rahab, isa siyang prostitute. Joshua 2:1. And Joshua, the son of Nun, kasi po, maraming Joshua. Nililinaw natin na yung Joshua pinag-usapan natin, yung iniwan ni Moses na maglilid sa Israel. So Joshua, the son of Nun or Nun, sent 2 men secretly from Shittim. Kasi doon muna sila sa Shittim na lugar, nagstay, nagcamp. Nagpadala siya ng 2, secretly pa. Hindi man lang pinaalam ni Joshua sa rest ng buong Israel by that time. Alam niyo naman, di ba, yung kwento kung gaano kabilis kumalat. Imagine, makinig kayo, milyon-milyon na members or kasapi ng Israel. Magpapadala tayo ng 2 spies sa Jericho. Huwag niyo ipagsasabi. Secret ito. Magwo-work kaya yung sa tingin niyo? Of course not. So maging sa Israel po, ilang tao lang nakakaalam doon sa 2 pinadala ni Joshua. So secretly pinadala niya yung 2 spies. Sabi niya, go, view the land, especially Jericho. And they went and came into the house of a prostitute whose name was Rahab. At doon mismo sila nag-lodge sa bahay ni Rahab. Ngayon kung ikaw, pinadala ka, mga kapatid, Kuya Kit, Kuya Chris, humayo kayo doon. Tingnan ninyo kung makakapagtayo tayo ng church doon sa lugar na yon. Tapos sa bahay ng prostitute sila pumunta. Doon masyasyak tayong lahat, di ba? Oh, saan kayo dumiretso, Brad? Dito po. Sa bahay ng babaeng ito. Nakakasyak, ano? Pero regardless, dito sa pinag-uusapan natin, kasi merong ang plano ng ating Panginoon. Ngayon, dyan muna tayo. Sino itong babae na ito bukod sa siya prostitute? Kasi nakita natin yung klase ng city na kanyang kinalalagyan. Okay, ayan na siya. Una po, si Rahab, she was part of the evil system, of course. Lumaki siya sa city na yan.
Hindi lamang yung paglaki niya, prostitute siya. Alam niya yung yung trending. Alam niya yung pangangailangan ng mga tao. Alam niya kung ano yung isang way upang siya ay kumita ng pera by selling herself. Ang isa po sa pinakamatandang profession, prostitution. That's one of the eldest profession ever. Bago pa itong kwento na ito sa Joshua, nauna pa dyan, marami ng mga lumabas na mga prostitutes. Nakita niyo yung yung bunga ng kasalanan. Isa lang naman ang pwedeng pagsimulan niya na sin. Yung sin na iniligay ng kalaban sa puso ni Eva at ni Adan. Ano nangyari sa mga anak nila? Isa na ito. May lumabas na prostitution. Kasi in a way, kasi ito na, by that time, isa na ito sa pinakamadaling gawin ng isang babae para kumita. Alam naman natin kung paano ang treatment nila sa mga babae nung araw. Second class. Lalaki lang ang may karapatan nung araw, especially. Kaya mga babae, kung walang pera, anong gagawin nila? Kung walang sumusuporta, they are selling themselves. They are selling themselves. So she was part of the evil system, which is yung Jericho na binanggit natin kanina. Hindi lamang yun. Pangalawa po, kitang-kitang ebidensya, she's an expert liar. Magpakatotoo tayo mga kapatid, makikita natin sa kwento yan, sinungaling po si Rahab. Sinungaling. Naalala niyo yung panahon ni Samson? Paano bang naisuko ni Samson yung secret ng kanyang lakas? Babae rin naman ang ginamit ng kalaban, di ba? Babae! Kahinaan mo talaga yan eh. Di ba? Hindi lang isa, nakadalawa yan. Tuwing may mga babaeng lalapit sa kanya, lalasingin lang naman yan eh. Ang lalaki tahimik. Pero pag nilasing mo, daldal. No? Ako nakita ko yan personally. Tatayo-tahimik tong mamang ito. Di ba? Parang hindi makabasag pinggan. Pag may sinabi, ano po itayo, ano magandang gawin dito? Tapos na ang usapan doon, yun lang, buong maghapon. Umungol lang, tapos na ang usapan. Pag nilasing, maghapong walang tigil magdamag, kwento ng kwento ng mga nonsense. Totoo po yan sa mga lalaki. No? Kaya iba, para kung gusto makakuha ng secret talaga, nilalasing eh. Di ba? So she's an expert liar, katulad ng mga babaeng ginamit din naman ng kalaban kay Samson. Babae, alak. Kaya pa mga kalalakihan, aminin na natin ang katotohanan. Kasi biblical siya. Umiwas. No? Umiwas syempre. Sa alak ba sa Both! Syempre both! Especially umiwas sa mga nag-o-offer pa ng alak sa'yo. No? Nag-serve lang naman yung Mag-ingat. Kasi yan po ang primordial na tinatawag na kahinaan ng isang lalaki. At doon nagsisimula, syempre, yung distraction. Yung matinding problemang pwede mong pasukin sa buhay mo, which is almost no way out. Kung meron mang way out, napakahirap. Napakahirap. So Rahab, she was a prostitute. Parte siya ng evil system, she's an expert liar. So bilang parte ng sistema ng mundo na sinisimbolize ang Jericho, yun po yung babaeng pinag-uusapan natin. Siya po yun. Ngayon pa man, tingnan natin yung second character na meron si Rahab. Hindi tayo titigil doon syempre. Rahab, the believer. So in the flesh, we know kung sino ang babaeng ito. She's evil, she's sinful, just the rest of mankind sa mga panahon na yun. But ang kagandaan nga po yung glimmer of hope, yung sliver of light na meron ng babaeng ito. Rahab, siya po ay may paniniwala sa ating Panginoon. Basahin po natin Joshua 2:10. For we have heard, siya nagsasalita, kausap yung dalawang spies. Alam nyo, narinig po namin how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. Gan muna tayo. Kung babasahin po ninyong kwento, at nabanggit yan ni Kuya Bernard sa mga mga pag-aaral, pag may mga tao na gusto ng Panginoon to destroy, they will be obliterated. Obliteration will be the name of the game. Walang ititira kahit bata. Wala. Kapag meron tumakas, susugsugin nila yan. Hanggang sa dulo kung saan man siya pumunta, at pag nakita nila, talagang kinakatay. Sa utos syempre ng Panginoon. Hindi dahil galit lang sila, or ayoko sa kanya, laki ng nunal. Hindi. Utos ng Lord. Obliterate those people. Wala kayong ititira kahit bata. Wala. Ngayon kung meron pa sa atin nagko-question, Lord, bakit naman pati bata dinadamay niyo pa? Si Lola po ba pwedeng wag na?
Sayang din, di ba? Sarap magluto ni Lola. Hindi, ang sabi ng Lord, all of them. Lalaki, babae, dalaga, binata, slave or free, babae, lola, lolo, hanggang kalitliit ang mga bata. Ino-obliterate yan, pinapa-exterminate ng Lord. Simple lang naman po ang sagot ng Panginoon nang minsang may question sa Kanya. Dahil paglaki ng mga batang yan, sila magsisilbing katitisoran ng bawat isa sa inyo. God knows. That's why. Kaya nga galit na galit, ano ito? Ano tong batang ito? Ano tong bagay na ito na sabi ko, i-destroy ninyo? Bakit hindi pa destroyed? Lord, pwede namin sila i-convert. Ano tong dalagang ito? Lord, pwede po namin siyang dalhin sa faith. You know? O sa lola na ito, marahil magluto or what? Di ba ako obliterate them, exterminate? Bakit kayo nagtira? Minsan nga may mga tayo, pati yung mga hayop, di ba? Nung panahon ni Saul. Pag may sinabi ang Lord, you have no option but to follow. Up to the minutest detail. Kapag meron kang tinira, lagot ka. Sabi nga nila, hindi ba yung mga alcohol kills 99.99% of germs. Ngayon, ginamit mo ngayon, tanggal ng germs. Ngayon, bakit hindi ka matulog? Naiisip ko yung 0.1% na titira. Baka mag-revenge. Oo nga naman. Bakit kaya hindi pa 100% kasi na germs ang kayang patayin? Bakit 99.99 lang? Yung 1% magre-revenge. Ganun din po sa Biblia. Yung ititira ninyong yung ka-cute-cute, yung masarap magluto na yan, one day, there will be the thorns on your sides. Nasa Bible po yun. Kaya pag sinabi ng Panginoon, obliterate, obliterate. Ngayon, bumalik tayo kay Rahab. Ang nakakatuwa sa babaeng ito, tingnan po natin una, sa kanyang mga sinabi. She knows about the one true God of Israel. Hindi lamang yon, she knows how God delivered Israel from the bondage of Egypt. Hindi lamang yon, she knows about the swift justice God executes against His enemies. Hindi lamang yon, panghuli, she knows that the God of Israel is the God of heaven and earth. Mga kapatid, walang sinabi sa Biblia ang nakadalo siya minsan sa Bible study. Wala. Wala po. Ang alam lang natin, prostitute siya, sinungaling. Napaka-worldly. Tapos nung bumuka ang bibig, punong-puno ng katalinuhan, ng kaalaman patungkol sa Panginoon. Ang point ko po ganito, tayo sa isang linggo, 6 na araw po meron tayong mga pag-aaral. Isa lang ang wala. Pansamantala. Sa tingin ba ninyo si Rahab, nakadalo siya ng 6 na araw na Bible study? Prayer meeting kaya nakadalo siya? Dumadalo ba siya every Friday or Sunday ng worship at may mga pag-aaral sa umaga, sa tanghali hanggang hapon, at ang dami niyang alam? Wala po mga kapatid. Wala. Lahat ng privilege na yon, tayo ngayon meron. Pero siya po wala. Pero look at her. Prostitute, sinungaling, parte ng Jericho. Deeply rooted sa kanya yung kultura ng Jericho, which is evil in God's sight. Pero tingnan ninyo ang laman ng puso't isip ng babaeng ito. Yun ngayon yung glimmer of hope, yung spark of faith na pinag-uusapan natin ngayon. Yun ang meron si Rahab. Yes, she was sinful, pero meron siyang tinatawag na faith sa Diyos ng Israel. Hindi lamang po yan, meron siyang belief sa Diyos ng Israel, naniniwala siya doon sa kwento na natuyo ang dagat, hinati, tumawid yung mga Israel. Hindi lamang yun, no? Bukod doon, meron po siyang letter C, meron siyang compassion. Taong makasalanan, pero po merong compassion. Joshua 2:12. Ang sabi niya doon sa mga spies ng Israel, "Now then, please swear to me," kasi tinulungan na nga niya yung mga spies, "that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house." Yung sambahayan po namin, no? Pati yung mga tao, yung mga slaves. At hindi lamang yun, sabi niya, "Give me a sure sign." So dito makikita po natin, una, she cares for her family. Who knew? Kaya ginagawa ni Rahab yung ginagawa niya for the welfare of her family. Wala namang sinabing may asawa siya eh. But she's a prostitute. But she has a family. And she really cares sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. Hindi lamang yan, pangalawa po, dito muna tayo, she cares for their slaves. Maging sino man daw kasi yung parte ng sambahayan,
no? Ang gusto ni Rahab, maligtas din sa tiyak na kapahamakan na idadalhin ng Panginoon through the Israelites. I believe this is normal sa isang tao. Kung paano ang tao, meron siyang tinatawag na sinful nature, kahit paano rin, meron din naman siyang ganong klase ng puso na merong habag, especially sa kanyang mga loved ones. At I believe maraming ganyan, mga kapatid. Napipilitan gumawa ng something na karimari-maring para lamang merong mailatag sa hapagkainan ng kanyang pamilya. Si Rahab po, ganun ang kanyang sitwasyon. Kasi imagine, kung talagang wala ang Diyos sa buhay ni Rahab, ano pang pwede niyang gawin? Yun mismo yung kultura eh. Yun yung custom na kanyang kinalakihan. Gusto mo kumita, Rahab? Tingnan mo yung kapitbahay natin, no? Kung makabili ng kambing, ganun na lang. Wala namang kambing yan ngayon, dalawa na eh. Ano po ba ang secret? Nag-prostitute siya. Ay, maganda po yata yung ganyan. Gusto ko makatulong. Yun ang kinalakihan nila. Kumbaga, sa kanila parang normal. Normal, alimbawa, bigyan example. Meron kasing question na ganun, philosophical question. What is good? Ganyan ang mga philosophers, lahat kina-question eh. What is this? Ganun sila, lahat kina-question. Yung isa naman, what is really good? Ano ba talaga yung tinatawag na good? Ngayon, merong philosopher, sabi niya, yun daw yung goodness, relative. Hindi ka mag-anak. Sabihin, pag sinabing good, relative siya. Depende dun sa tao kung ano yung pagkakahulugan niya ng good. Bigyan ko ng example. Halimbawa, si Ilocos nga, para wag na tayo lumayo. It is good to eat locust. Para sa kanila, okay lang kumain ng balang, di ba? It is good to eat salagubang. Okay lang, di ba? That's good. Pumunta ka sa ibang panig ng Pilipinas, ayaw yun. No, wag. No, hindi pagkain yan. For them, it's not good to eat. Pero sa mga Ilocano, it's good. For them, it's not. Kaya ang sabi ng mga philosophers, being good is relative. Depende sa kostumbre, depende sa tradisyon. You know what? Doon ko lalong na-realize yung kahalagahan po ng one book na naglalaman ng katotohanan, ng lahat ng katotohanan. And that is the Bible. Yung pong truth kasi pinag-usapan natin, the truth about God and His words. At ang embodiment ng truth, sino? Jesus Christ. I am the way, the truth, and the light. Wala na ibang truth. Hindi na sang-ayon sa'yo kung anong totoo. Hindi na sang-ayon sa'yo kung anong totoo. Sang-ayon na siya sa Diyos. Sang-ayon kay Jesus. Kaya meron tayong isang libro ngayon pinag-uusapan. According sa'yo, ito. According sa'yo, ito. Then let's go back to the source of all truth. Yun po ang kahalagahan. At kay Rahab, I believe, nag-work ang Panginoon. Naglagay siya ng truth na hindi niya kayang makuha sa kostumbre nila, hindi niya kayang makuha sa tradisyong kanyang kinagisnan. Look at us. Tayo ba dito, sabi nga natin, bago kayo mag-abroad ang plano ninyo, magtatrabaho ako, mag-iipon ako, kikita ako ng pera, magniligaw ako, mag-aasawa ako, magkakaanak ako, at magbo-born again ako. Sino nagsabing ganon? Siguro marami sa atin pumunta dito para kumita talaga. Alam naman pupunta ka dito para malugi. Di ba? Para kumita, makapag-ipon, di ba? Hindi lamang yun. Baka doon ko na makitang yung magiging kabiyak ko sa aking buhay. Di ba? Napaka elusive naman ng aking kabiyak, hindi ko makita. Di ba? Pero sino nagplano? Na pagdating nga naman natin dito, pagdating ko doon, ang isa sa plano ko talaga, magbo-born again ako. Magiging Christian ako. Wala nagplano ng ganun, kapatid. Wala. Sino sa atin, baka naman meron kasi, baka napaka-unfair ko. Sino sa atin yung nagplano na pagdating mo ng Saudi, magbo-born again ka? Kunyari, hindi ka pa born again. Tapos ngayon, nasa Pidos ka ngayon, ang isa sa plano mo, yun nga, pagdating ko doon, magbo-born again ako, magiging makajus ako. Tatanggapin ko si Jesus bilang Lord and Savior. Sino nagplano ng ganun? Wala. You know what? Kasi sinabi naman sa Romans yan chapter 3. No one seeks after God because no one is righteous, no, not one. Pero syempre, nung pumasok sa Jesus sa puso natin, we are righteous. Imputed righteousness sa ating Panginoon at yung mga righteousness na dapat natin ibalik sa Kanya. Ang ibig ko po sabihin ganito, yun mismo ang nangyari kay Rahab. Kung aasa tayo kay Rahab na isang araw, sa kabila ng kanyang kinalakihan, biglang magiging makadiyos siya, kikilala siya sa hari ng Israel, it will never happen. I believe God worked sa puso ni Rahab through the Holy Spirit. Anyway, yun naman po ang ministry ng Holy Spirit, to convict men of sin. Yun po ang ministry ng Holy Spirit. Ipaalam sa yung makasalanan ka, so tutulungan kita mag-repent, humingi ka ng tawad,
no? And accept the Lord Jesus Christ as your Savior. Ngayon po, dumako tayo sa Roman numeral number 3. Kasi sabi niya kanina sa Joshua 2:12, give me a sign na yung pong aking dealing sa inyo, inyong tutuparin. Bigyan niyo ako ng sign. Ang naging sign po na sinagot ng two spies, the scarlet cord. Ano po ba yung scarlet? Magbigay nga tayo ng example ng kulay scarlet. What is scarlet? Scarlet ba yun? Scarlet ba yun? O maroon? Scarlet ba to sa dumi niya? Pula yan o yun naging scarlet na. But I believe we have an idea kung ano yung scarlet, right? Kung maalala ninyo sa aklat po ng Isaiah, nabanggit yung word na scarlet. Kung ang kasalanan daw ng tao natin, a scarlet, super scarlet, sabi ng Panginoon, kaya niya pa rin palinisin. And we will be whiter than snow. Ngayon pag-usapan natin to scarlet, Joshua 2:18. Behold, sabi ng dalawang spy, when we come into the land, you shall tie this scarlet cord in the window through which you let us down. Kasi nagpatahulog na lang silang ganun sa gilid. Yung po kasing bahay, yung po kasing Jericho, mga kapatid, walled city. Di ba, inikutan nila yung wall at bumagsak nga yung wall. Walled city siya. Ngayon po si Rahab, hindi nataon. I really do not believe in coincidence. Yung bahay ni Rahab po, nasa likod. Ito yung walled city. Ang pinakamainam na pasukin ng mga spy, siyempre yung mga likod siyempre. Ngayon, nandun yung bahay ni Rahab. Merong bintana doon sa wall. Doon nakitira si Rahab. At nung patakas na sila, doon sila dumaan. Ginamit nila yung scarlet cord. And you shall gather into your house. Sa araw na yon, kapag bumalik kami, mag-gather kayo ha. Your father, your mother, your brothers, and all your father's household. So, ang naging sign po ng kaligtasan ni Rahab at ng kanyang buong sambahayan dahil sa faith niya sa God at sa pagtulong niya sa mga workers ng ating Panginoon, which is the Israelites, headed by Joshua, itong scarlet cord. Ilambitin mo siya sa bintana. Yan ngayon ang sign. Na yung bahay mo, lahat ng nariyan hindi namin gagalawin. Di ba, agaran meron tayong maalala sa Old Testament, sa naunang pangyayari. Una po, the scarlet cord is a reminiscent of the Passover blood. Exodus 12:13. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, yung God po ang nasasalita rito. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Naging kapamaraanan na po ng Panginoon yon. Yung dugo mismo ng tupa, di ba naalala natin, ipinahid nila sa hamba ng kanilang mga pintuan. Kaya nang dumaan ng Panginoon as an angel of death, nilampasan at ang mga nangamatay lang, yung mga bahay na walang dugo ng tupa na nakapahid sa kanilang mga pintuan. Ma-imagine yung kapamaraanan ng Panginoon, ano? Kasi sa New Testament, we know that happened too. At isa sa maraming verses, basahin natin yung susunod, the scarlet cord is a symbol of Christ's blood, the only way to salvation. Hebrews 9:22. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya nga po, hindi bang Israel hanggang ngayon, nagdiriwang sila ng Passover? Tayo man, mga kapatid, we're doing that. Especially each and every time tayo po merong Lord's Supper. Hindi natin ginagawa yung traditional na ginagawa ng mga Israelita ngayon sa Passover. Ang ginagawa natin ngayon na iniwan mismo ng Panginoon example for us to follow, yung Lord's Supper. Inaalala natin yung kanyang pagkamatay for us. Yung muling pagkabuhay at yung muli niyang pagbabalik. Kung tutuusin po, makikita natin yung naging buhay ni Rahab doon mismo sa Lord's Supper. We are talking about death there. We are talking about someone coming to destroy something or someone coming to save someone din naman at the same time. Kasi double-edged sword ang Israel eh. By that time, gagamitin sila ng Panginoon para i-eliminate yung mga taga-Jericho. At the same time, to save one family headed by Rahab. Double-edged lagi ang Panginoon kapag kumilos. Katulad sa nangyari kay Lot. Di ba? Double-edged yung ginawa ng Panginoon sa Sodom. He came to Sodom to destroy it, at the same time to save. Laging double purpose. Even in our lives, lagi pong double purpose ang Panginoon. Una, to destroy the sins remaining in us. At hindi po madali yun, masakit yung mga kapatid.
Masakit pong matanggal yung mga yan. Pero, it must happen. Kailangan mangyari siya. God came in our lives to destroy yung pong remnant ng sin na meron tayo. At the same time, to save us, of course, from ourselves. Kaya nga, andyan yung Holy Spirit to remind us, to convict us of our... It's always double purpose ang ginagawa ng ating Panginoon. So, yun po yung scarlet cord. Yun yung sinisimbolize ng scarlet cord. Kaya pag nagsuot kayo ng banda ng pula, alalahanin ninyo ang mga bagay na yan. Yan lang, siyempre, wala naman sa mga walang kabagay-bagay. Ganun na lang, di ba? Pero sa naging kaso po kasi ni Rahab, yung mismong lubid po kasi na yon, yun din naman kasi ang ginamit ni Rahab para tulungan nga yung mga spies para makababa. So sabi nila, yung the same cord na yan, yung scarlet cord, yan din ang gagamitin naming sign para malaman ng lahat ng buong Israel na hindi pwedeng galawin ang bahay na ito. Yun din naman, siya rin naman na nag-provide nun. No? Bakit po hindi pink? Red ang gusto niya Babae kasi, siguro lalaki, kulay blue, the blue cord. Kasi babae kasi so scarlet ang kanyang ginamit. Ngayon po sa ating conclusion, hindi pa tayo tapos. Okay, ngayon diyan ko gagamitin ang aking spectacles. Here. Rahab became the wife of Salmon. Diyan muna tayo. To make the story short, lumusob na Israel. Kasi bumagsak na nga yung wall of Jericho. Inobliterate na nilang Jericho at naligtas nga yung buong pamilya ni Rahab. Ang ginawa ngayon nila, inabsorb nila si Rahab, ang buong pamilya, sa Israel herself. Naging parte ngayon siya. Which is, maalala natin yung sinabi ni Paul, ang tunay na puno daw kasi ang Israel. Ang mga Gentiles like us, grafted. Ikinabit lang tayo sa tunay na puno, kaya wag daw tayong mayabang sa Israel. Kasi sila ang tunay, tayo, grafted lang. Pero maraming salamat pa rin, bilang adopted sons and daughters ng Panginoon. Yung blessings, 100% pa rin. Hindi nag-uuri ang Panginoon. Inabsorb nila. Isang paganong pamilya at pamilya, inabsorb nila sa Israel. Ngayon, to make the story short, after a while, nandun na si Rahab sa Israel, naging parte na siya ng Israel. Isang araw nga, meron siyang nakakilala at napangasawa, which is si Salmon. Kasama po siya sa tribe ni Judah. Ayan. Siguro fisherman siya. So look at this. Again po, hindi po ito coincidence. Basahin niyo ang Biblia, you will not see the word coincidence. At nagkataong si Jesus ay napadaan. Hindi. At si Jesus ay dumaan. Hindi. At nagkataong dumaan. Hindi. Naging ito mga kapatid. Kaya nga po, blessed are those who patiently wait for the Lord. Isipin niyo mga kapatid, kung gaano karumi si Rahab. Nagbubulay-bulayan kayo. Sabi ko pa ako si Salmon. Siyempre nalaman ko, no? Nalaman ko yung kanyang buhay. May tatago ba yun or what? Pero dito makikita natin, bibigyan ka pa rin ng Panginoon ng someone who will accept you as you are. Someone na hindi ka titignan sa nakaraan. Kung sino ka ngayon, yun ang titignan nila. At mapalad po si Rahab sa provision ng Panginoon na tao for her. Lalaki for her. Someone na hindi tinitignan na nakaraan. Kung sino ka ngayon, diyan kita titignan. Huwag na nating pag-usapan ng nakaraan. That is the past. Let's focus on the now and on the present. The present at sa ating future. Ngayon, sino si Salmon? Yung naging asawa ni Rahab. Matthew 1:5-6, ayan na. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. So naging anak po ni Rahab through Salmon si Boaz. Sino si Boaz? Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. Alam natin ang kwento ni Ruth, napakaganda. Si Ruth saka sino yung kanyang biyanan? Si Naomi. Di ba? Ang ganda-ganda ng kwento niyan. Si Ruth yung nagsabi na, saan ka man pumunta, doon din po ako. Your God will be my God. No? Ganun si Ruth. Yun ang faith na meron si Ruth. So, naging anak ni Boaz si Obed, whose mother was Ruth. Si Obed naman, the father of Jesse. Sino si Jesse? Jesse, the father of King David. At hindi po dyan matatapos yung glory na makikita natin sa buhay ni Rahab. Matthew 1:16 and 17, medyo tatanong tayo sa bandang huli. Hanggang makarating doon sa kahuli-hulihan, Jacob, ibang Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Thus, there were 14 generations in all, from Abraham to David,
14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah. Look at that. Someone who was nothing. Someone na kung sino-sino lang ang gumagamit after na iitsapwera na lang siya. Ayaw ko na sa'yo, nagamit na kita nung nakaraan. Someone na nanggaling sa evil system. Wala talaga may pagmamalaki si Rahab kung tutuusin. Wala. She was nothing. Hindi man lang niya ini-expect yung bagay na ito. Paano niya malalaman na sa kanya mismo gagamitin siya ni Yahweh, ni El Shaddai, ni Jehovah, sa kanyang limbs, sa kanyang laman, manggagaling mismo yung Messiah. She never knew that, but we know. We know. Yun po yung very, very glorifying na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang total sinner like Rahab. Tunay nga ang kapamaraanan ng Panginoon, no one can fathom. His ways are far, far more better than ours. At nakita natin sa buhay ni Rahab. At bilang panghuli po, Rahab's story was a story of redemption. From darkness to light, from immorality to holiness, from perdition unto salvation. At panghuli, Rahab's story is our story. I do pray, nakarelate tayo sa naging buhay ni Rahab. We are all Rahabs here. Napakadilim ng buhay na pinanggalingan natin lahat, mga kapatid. We are not really worthy of heaven, all of us. No one is worthy of heaven. But we are going there. No? Because God chose to. Pinili tayo ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, each and every time na tayo nag-gather, nagpe-present worship, yung natitirang hininga sa lungs mo, isigaw mong lahat sa Diyos. Because He is worthy of that. Doon sa ginawa niya sa ating buhay. Sa ginawa niya kay Rahab at sa ginagawa niya ngayon sa ating mga buhay. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay yumuko, tayong manalangin. Lord, thank you very much. Alam na po namin ang kwento ni Rahab. Pero Lord, thank you very much dahil hinighlight ninyo yung katotohanan, even though we are nothing, ginawa mo po kami mga prince and princess sa inyong kaharian. Lord, maraming salamat. Hindi mo tinitignan yung kasinungalingan namin. Hindi issue sa inyo yung kasinungalingan namin. Hindi naging issue sa inyo, Panginoon, yung madilim naming buhay, yung madilim naming tradisyon na pinanggalingan, yung customs na pinanggalingan. Hindi naging issue sa inyo kung saang lugar kami nanggaling, Panginoon. Isa lang ang tinitignan ninyo, yung faith. Ang tinignan ninyo kay Rahab, yung napakaliit na faith na meron siya by that time. Admittedly, she's really a sinner. Hindi niya yung pinagkait yung katotohanan yun sa mga spies. She was a sinner, period. Ngunit Lord, thank you very much. Ikaw mismo nagsabi, kung meron lamang kaming faith, na kasing liit ng butil na mustasa, everything will be solved through that. Maraming mangyayaring maganda kahit sa napakakonti gatuldok ng pananampalataya meron ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, ito pong si Rahab, patuloy po namin ilalagay sa aming puso't isipan. Kasama po siya sa Faith Hall of Fame. Dapat lang, Lord. Nakasama siya sa Faith Hall of Fame, hindi naman siya bumiyak ng tubig, hindi naman siya nagpalakad ng mga pilay, hindi naman siya nag-evangelize. And yet, Lord, because of that faith na nasa kanyang puso, nagawa ninyo, Panginoon, through her, through those circumstances, napuksain ng Jericho at makapagseta ng Israel sa Promised Land. Kaya Lord, here we are. Maaaring marami sa amin, malalaki ng pananampalatayang taglay. Maaaring meron sa amin, napakaliit pa lamang. It doesn't matter, Lord, for you. Dahil naniniwala kami, you will capitalize doon sa natitirang faith na meron kami. Hindi ka magpo-focus sa aming mga kahinaan, kundi magpo-focus ka doon sa kahit sa malilit na faith na meron kami sa mga sandaling ito. Kaya Father, thank you very much po. Patuloy po namin pag-aaralan, babasahin ang kwento ni Rahab. There are more golden nuggets of truth sa kwentong ito. Father, thank you very much. Ito pong aming samot dalangin in Jesus' name, sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen. Amen.